Sumpa sa likod ng eskultura. Sa isang lalawigan sa Jiangsu, China, sina Yuming, Fang at Zhao ay masaya sa kanilang trabaho sa paggawa ng eskultura. Ngunit, nang namatay si Yuming dahil sa isang aksidente sa kanyang likhang eskultura, may hinding inaasahang nangyari sa kanilang lahat. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Ano ba ang kinalaman ng eskultura ni Yuming? Magpatuloy sa kwento at alamin ang mga tunay na pangyayari. Sa isang lalawigan sa Jiangsu sa bayan ng Nanjing sa China, ay naninirahan ang tatlong magkakaibigan na sina Yuming, Fang at Zhao, at sila ay manlililok ng bato. Masaya at kontento sila sa ginagawa nilang trabaho na natili sila sa isang art studio na punong-puno ng eskultura ng kanilang mga gawa. Isang araw, si Yuming ay naglilok ng isang eskulturang Shen. Ngunit hindi niya nasunod ang tradisyonal na pamaraan kung paano gawin ang eskultura ng isang Shen. Sa kadahilan ng iyon ay siya ay naparusahan. Nabalitaan ni Fang at Zhao ang kamatayan ng kanilang kaibigan na si Yuming dahil ito ay nabagsakan sa ulo ng eskulturang mabigat at malaki. Hindi nila alam na ang kaluluwa ni Yuming ay napasok sa eskulturang gawa niya at umabot siya sa ganitong sitwasyon dahil sa nagawa niyang kamalian sa paglilok sa eskulturang Shen. Nang si Yuming at isa pang masamang espiritu ay nasa loob na ng nabanggit na estatwa, laging naglalaban sila para sa kapangyarihan sa estatwa. Palaging may mamamatay kung sakaling manaig ang demonyong espiritu. At kung manalo si Yuming, magbibigay siya ng agarang mga bakas sa kanyang mga kaibigan tungkol sa kalagayan upang kanilang malaman. Sa pagkakita ng isang eskultura na naglalarawan ng isang tao na pumatay ng isa pang tao, nagguguluhan sina Fang at Zhao kung bakit ang ginamit na sandata, isang pandikdik o martilyo, ay kilalang-kilala at kumakatawan sa kanilang nawawalang kasamahan. Matapos makita ang paggamit ng martilyo sa pagpatay ng isang tao, nagsimulang mag-isip ang dalawa kung ang kanilang nawawalang kasamahan ang may kagagawan ng lahat ng mga pagkamatay. Magpapatuloy ka ba? Magpapatuloy ka ba? Nagsimula sina Fang at Zhao na pagmasdan ang kababalaghang nangyari sa silid ng kaibigan nilang si Yuming.
Isang gabi sa kanilang pagmamasid nakarinig sila ng ingay ng paggawa ng eskultura galing sa silid ng kanilang yumaong kaibigan. Naririnig mo ba yun, Fang? Tanong ni Chao. Tumango lamang si Fang dahil siya ay nakakaramdam na ng matinding takot sa kanyang narinig. Zhao, nakita mo yon? Tanong ni Fang na may halong takot dahil nakita niyang gumagalaw ang eskultura ng Shen na gawa ni Yuming bago siya pumanaw. Puno ng katanungan ang isip ng dalawang magkaibigan kung paano nakagalaw ang walang buhay na eskultura. Napagdesisyonan nila na sundan ang gumagalaw na eskultura nang mangyari ang hindi inaasahang pangyayari. Nakita nila itong lapitan ng isang dalaga na tahimik minamasdan ang magandang kalangitan. Nilapitan ng eskulturang Shen ang dalaga na may bitbit na martiryo sa kanang kamay. Nakita ng mga magkaibigan ang tinangkang patayin ng eskultura ang dalaga. Nakaramdam ang dalaga na may gumalaw sa kanyang likuran. Sa kanyang paglingon ay nakita niya ang eskulturang Sheng na nakataas ang kamay na may martilyo na tila'y gusto ito ipukpok sa kanyang ulo. Dahil ang dalaga ay mainhin, ang tanging pagsigaw lang ang kanyang nagawa bago siya ay mapatay ng eskultura. Natakot ng malubha ang magkaibigan sa kanilang nakita. Nang nagtangka na silang tumakbo, biglang nadapa si Fang kaya nakita sila ng eskultura. Ang magkaibigan ay nakaharap ang mamatay tao na eskultura at hinahabol na sila. Biglang huminto ang eskulturang Shen at tila ba'y parang nakipagtalo ito sa sariling kakayahang gumalaw. Dahil nga, dalawa ang kaluluwang napasok sa eskultura, ang masamang kaluluwa at si Yuming. Ginawa lahat ni Yuming para pigilan ang masamang kaluluwa na saktan ang kaniyang mga kaibigan. Nakikita mo ba yan? Ang masamang espiritu. Ang masamang espiritu. Ang masamang espiritu. Pagkatapos ay may luhang pumatak sa mga mata ng eskultura. Para bang nanghihingi ito ng tulong sa mga kaibigan na makalabas sa eskultura. Matapos mapagtanto ito ng kanyang mga kaibigan, naghanap sila ng paraan upang alisin ang rebolto. Dahil hindi nila alam ano ang gagawin para mapalabas ng masamang espiritu, nahagis ng asin, bawang at banal na tubig.
Pagkatapos ay natandaan ni Fang ang tinuro ng kanyang lola. Ito ay isang sinaunang tradisyon ng Tsino, ritual kung saan nakakapalabas ito ng mga masasamang espiritu. At pagkatapos nilang gawin ang ritual, tumigil na ang eskultura at narinig nila ang boses na nagsasabing, "Basagin ang eskultura." Ngunit hindi magawa ng mga magkaibigan dahil naaalala nila si Yuming, pero ito lang ang tanging solusyon para matapos na ang lahat. Naawa na din sila sa kanilang kaibigan, kaya binasag na nila ang eskultura. Pagkatapos ay nagpakita sa huling sandali si Yuming para magpasalamat sa kanyang mga kaibigan na sina Fang at Zhao. Lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Yuming. Salamat sa lahat. Ang mga alaalang pinagsamahan natin ay laging may espesyal na lugar sa aking puso. Pagkatapos masabi ni Yuming ang mga salitang ito, siya ay naglaho, parang ulap. Iniwan man niya sina Fang at Zhao pero nanatili silang ligtas at may nakita silang bag. Binuksan nila ito at nagulat sila sa kanilang nakita. Ito yung mga larawan nilang tatlo na itinago ni Yuming. Mga tagasulat, Maika Mendoza at Princess Tapanan. Mga aktor, Francesca Calago, Giselle Espinosa, Riza Ochea, Princess Tapanan at Golden Vikiso. At diyan nagtatapos ang kwento sa sumpa sa likod ng eskultura. Pero, diyan ba talaga nagtatapos?